Good morning po sa inyong lahat. Ito po, ngayong linggong ito, ngayong umagang ito muli, nagpapasalamat tayo dahil sa mga salitang ipapaabot na naman po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng aklat ng Hebreo chapter 8. So, sino man po sa inyo ang may maghawak na Biblia, maging ito man ay sa Maynila, mga taga Nueva Ecija, Labo, Camarines Norte at Barangay Salvacion, pakikuha po ng inyong mga Biblia upang makapagsimula na po tayo ng ating pakikinig o pagbabasa ng banal na salita. At tulad ng sabi ko nga po, nandito tayo sa chapter 8 ng Hebreo. Isa pong mahiwaga. Chapter 7, chapter 7 po pala, kasi kahapon nasa chapter 6 tayo. So ngayon dito tayo sa chapter 7 ng Hebreo. Ito ay patungkol sa paring si Melchizedek, na kung saan nga po ay ito ay isang mahiwaga na ating babasahin. Pero ganun pa man, hingiin natin sa banal na Espiritu ng Diyos ang karunungan upang atin po itong maunawaan, dahil ang Holy Spirit lang naman ang nagpapaunawa sa atin ng mga bagay na ito. So kaya po mag-pray muna tayo. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Aming dakilang Diyos Ama sa langit, lubos po kami nagpapasalamat dahil alam namin ikaw ay nakamasid sa amin, at alam niyo po Panginoon ang hangarin namin ngayong araw na ito o oras na ito ay upang pakinggan namin ang mga mensahe mong ipapaabot sa amin, upang mailahad mo na naman sa amin sa chapter na ito kung gaano kakadakilang Diyos, kung kagaano o Diyos, kailangang papurihan, parangalan dahil napakadakila mo. Kaya salamat sa iyong banal na Espiritu o Diyos na magbubukas ng aming kaisipan, at ganun din po salamat sa iyong banal na Espiritu na nag-udyok sa bawat isa sa amin na magkatipon sa oras na ito. Kaya amang banal, pinasasalamatan namin ang patuloy niyong pangungusap sa amin sa pamagitan ng banal na salitang ito, at ang pasasalamat namin sa iyo ay sa ngalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. So ito po ang paring si Melchizedek, tulad nga po ng ating nauunawa pagbabasa dito, at makikita natin ito isang mahiwaga. Pero basahin po natin chapter 7 verse 1. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, na nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya'y binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran, at dahil siya hari ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa kanyang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya'y pari magpakailanman. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang 10 bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutosang kumuha ng mga ikapo mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito'y mula na rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng 10 bahagi mula kay Abraham, at pinagpala niya ang taong ito. Pinangakuan ng Diyos. Pinagpala niya ang mga taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi maipagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. So pinaunawa po dito na si Melchizedek ay mas dakila kaysa kay Abraham. Ang mga Libita na tumanggap ng 10 bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kautusan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumanggap ng 10 bahagi ay nagbigay rin ng 10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat masasabing si Levi
ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Batay sa pagpapakapari ng mga Israelita, ang kautusan ay ibinigay ng mga Israelita. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay kinakailangang ng ibang pagkapari na kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na kinakailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melkisedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang baguhin ang pagkapari, kinakailangan ding baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito ay kabilang sa lipi. Ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito ay kabilang sa ibang lipi kung saay wala ni isa man na naglingkod bilang pari. Alam na ng lahat na ang ating Panginoon ay mula sa lipi ng Juda. At tungkol sa liping ito'y walang sinabi si Moses tungkol sa mga pari. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay hindi matatapos at hindi dahil sa lahing pinagmulan ng itinakda ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Kaya nga inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nanumpa nang gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon na maraming pari dahil namamatay at di nakapagpapatuloy sa panungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Siya ay walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kasalanan, kapintasan man, inihihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng handog araw-araw. Una, para sa sarili nilang kasalanan, sapagkat pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang kautusan ay nagtalaga ng mga punong pari na may kahinaan, ngunit ang pangako ng Diyos na may panumpa na dumating pagkatapos ng kautusan, ang humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. So, ito pong tungkol kay Melkisedek, katulad nga po ng nabasa natin, walang nakatala kung sino ang kanyang magulang. At itong natutukoy dito, si Melkisedek ay walang kamatayan. At nabanggit din dito, na si Melkisedek ay tinawag na hari ng katuwiran at siya rin ay tinawag ng hari ng kapayapaan. Na kung titingnan po natin, ito nagmamatch din sa katulad ng katangian po ng Panginoong Hesus, na para pang natutukoy na iisa ang si Melkisedek, at ang naging natutukoy ba nito yung pagiging tao ng Panginoong Hesus bilang tinawag na pinakapunong pari.
Ano? Kasi katulad po ng nakita natin dyan, ay si Abraham, maging si Abraham nag-alay ng kanyang ikapo at maging yung mga Levites, ano? Nag-alay din sila ng ikapo kay Melchizedek. Ibig sabihin, nakakataas si Melchizedek kay Abraham. Ano po? At pinapakita dito na siya ay hindi natala nga ang kamatayan, magpakailanman. So ito po ang tulad ng sabi ko nga po kanina, itong chapter 7 na to, isang mahiwaga na chapter na kung titingnan po natin, naglalarawan ito sa pareho ng tinutukoy sa patungkol sa Panginoong Hesus. Ano po? Pero ganun pa man, hindi natin yan ididig ng malalim kasi ang dulo po nitong pinapaunawa dito, ang Panginoong Hesus ang naging punong pari. Siya po ang paring walang kamatayan. Ibig sabihin po kasi ng meaning ng pari, ang totoong pari ng mga Old Testament, sila po ay ang namamagitan sa tao at sa Diyos. Itong mga paring ito, sila ang nagdadala ng handog na ikakapatawad ng mga kasalanan. Dinadala nila itong mga hayop, 'di ba? Mga hayop at yung dugo winiwisik doon sa loob ng templo. Dinadala ito ng mga pari. Pero yung mga pari nung unang panahon na tinutukoy po noon, sila man din ay may kasalanan. Nagkakasala din. Kaya ang ginagawa nila, naglilinis din sila sa kanilang mga sarili. Dahil pinaunawa po sa atin sa Old Testament kapag ang isang punong pari na pumasok doon sa dakong kabanal-banalan upang maghandog ng ikakapatawad ng mga kasalanan ng hayop na iaalay, kapag ang isang pari po ay may karumihan at may kasalanan din, siya po ay mamamatay doon sa loob ng dakong banal, doon po sa templo. Ano? So ngayon, kaya dito pinaunawa sa atin sa New Testament, itinawid ang ating kaunawan sa New Testament na tinutukoy dito na noong panahon, kailangan ng maraming pari dahil ang mga pari ay namamatay din. Ano? Kailangan nila ng maraming pari kasi may hangganan ang buhay. Ibig sabihin nga uli, ang pari ay tagapamagitan, nagdadala ng mga alay sa Diyos upang ikapatawad ng kasalanan ng tao. Pero itong mga paring itong tinutukoy noon ay may kamatayan. Kaya pinapaunawa sa atin sa New Testament, ang Panginoon tinukoy dito, inalarawan ang kanyang sarili bilang isang naging punong pari. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang namagitan sa atin at sa Diyos. Siya po ang nagdala ng handog upang tayo ay mapatawad ng ating mga kasalanan. Ang kaibahan noong unang panahon, nung panahon ng Moses, nung panahon ng Old Testament, ang mga paring paghahandog ay hayop ang dinadala at iwiniwisik ang dugo sa dambana upang ito ay ikapatawad ng mga kasalanan ng mga Israelita. Pero sa panahon ng Panginoong Hesus, ang dala-dala ng pag-aalay ay mismong ang Panginoong Hesus. Ang sarili niya mismo ang inalay. Ang dugo niya mismo ang ibinuhos doon upang tayo ay mapatawad ng mga kasalanan. At hindi na yun kailangang ulitin. Hindi katulad ng mga ginawa ng mga unang mga ninuno natin na taon-taon. Kaya continuous, So, pero sa Panginoong Hesus, once and for all, pinatawad. Kaya nga ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, na ibig sabihin na pinaunawa sa atin na nakalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, na kung saan titingnan po natin nung ang Panginoong Hesus ay ipinako sa krus, 'di ba? Dahil siya po ay nagbayad, kailangan may mamatay, kailangan may dugo na ibuhos para sa ikakapatawad, at hindi na dugo ng hayop, kundi ay dugo ng Panginoong Hesus ang inaalay sa atin. Kaya ang sino man ang manampalataya at makipag-isa sa Panginoong Hesus, malinaw, pinatawad ang mga kasalanan ng tao, 'di ba? So kaya nga po pinapauna dito, ang Panginoong Hesus ang pinakapunong pari na nagdala sa atin na makalapit tayo sa Ama. Dahil yun po ang nagsisimbolize nung siya po ay ipinako sa krus. Kung maalala ninyo po ang kasaysayan ng Biblia, nung ipinako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, nung siya po ay nalagutan ng hininga ng bandang 3:00 ng hapon, biglang naglindol at nagdilim ayon sa kasulatan, at doon na napunit ang tabing. Ibig sabihin kasi tabing, yung tabing, ibig sabihin yung ng tela, yung namamagitan. Doon, napunit ang tabing mula taas hanggang baba.
Na nagsisimbolize kasi sa Old Testament, ang templo po ay may mga portion, may mga harang, ibig sabihin may mga wall, na may dakong banal at may dakong kabanal-banalan. Ngayon ipinapaunawa sa atin sa panahon ng Panginoong Hesus, yung namamagitan na wall. Yun po yung nabiyak, ibig sabihin nahati sa gitna, na ibig sabihin po sa pamamagitan noon tayo ay nakalapit sa Diyos Ama. Ibig sabihin yung siyang sinabi kahapon sa chapter 6 na ang Panginoong Hesus ang unang pumasok doon sa dakong kabanal-banalan. Kaya tayong nakipag-isa kay Christ sa pananampalataya, nakalapit tayo ngayon sa Ama. Nakakalapit tayo ngayon sa Ama. Na pinaunawa nga sa atin kasi noong unang panahon ng mga ginagawang ritual ng mga panahon nila Moses, wala pong nakakapagdiriktang nakikipag-usap sa Diyos Ama dahil ang Diyos ay banal. Napakalinaw po ito, maging si Moses hindi talaga tuluyang nakakalapit sa Diyos. Merong ilang kilometro ang layo niya kapag siya po ay nakikipag-usap kay Yahweh. Dahil talagang God is a holy God, hindi siya pwedeng malapitan ng may karumihan. Kaya itong pinakita po sa atin sa panahon ng Panginoong Hesus, walang sino man dapat makakalapit sa atin sa Ama. Dahil tayo'y makasalanan, tayo'y marurumi, di ba? Subalit sa kamatayan ng Panginoong Hesus, tayo ay pinatawad, tayo ay nilinis. At sa pananampalataya natin, yung pakikipag-isa natin kay Christ, yun ang nakalapit tayo sa Ama, naalis yung pagitan, natabing. Ibig sabihin yung nakapasok tayo doon sa Holies of Holy dahil dito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na siya ang nagdala sa atin. Kaya dito malinaw na kung noon ang mga Israelita hindi nakakadirektang nakikipag-usap sa Diyos, ito'y laging dumadaan kay Moses at saka sasabihin ni Moses kay Yahweh, at kung may sasabihin naman si Yahweh kay Moses sa mga Israelita, dadaan ito kay Moses. Kung may sasabihin ang Diyos para sa mga tao, dumadaan ito kay Moses, at si Moses po ang naghahatid sa mga Israelita. Yan yung Old Testament. Pero ngayon sa atin, sa kahabagan ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, direkta tayo ngayong individual nakakalapit sa Ama. Nakakapanalangin tayo kahit saan, nakikipag-usap tayo sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya kung maalala po natin, ganito tayo manalangin. Dinadalangin natin sa Ama ang lahat at sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen? So yan po ang pinapaunawa dito na ang Panginoong Hesus ang siyang namagitan sa Diyos at sa tao once and for all. Bilang isang punong pari, ginamit ang meaning ng pari kasi nga ang pari po, yan ang sa Old Testament, sila po ang namamagitan, na talagang sila ang nagdadala ng mga handog. Sila ang nagdadala ng mga handog doon sa dakong kabanal-banalan, at sa panahon natin ngayon, ang paring tinutukoy ay ang Panginoong Hesus. Siya po ang once and for all nag-alay ng kanyang buhay. Siya po ay namatay upang ibayad sa ating mga kasalanan at tayo ay makalapit sa Ama. Amen? Kaya ito, nabanggit dito, sabi dito, sapagkat walang, sa verse 19 po, okay, verse 18, kaya nga, inalis ang anumang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Yung sa Old Testament po ito, dahil hindi talaga kayang magpakabanal ng tao sa kanyang sariling kaparaanan. Napabanal tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo dahil pinaunawa sa atin, nakipag-isa tayo sa banal, at bawat salitang itong pinapakinggan natin na dahil banal ang Diyos, dapat kayong magpakabanal, na kung saan napapabanal tayo hindi sa mga sarili nating gawa kundi sa pananampalataya at pagsunod natin sa kanyang mga salita. Dito tayo nabibigyan ng instruksyon sa pamamagitan ng salitang ito. Sapagkat walang sino mang naging ganap, napakalinaw po, sapagkat walang sino mang naging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakalapit tayo sa Diyos. So malinaw po itong pinaunawa sa atin. Dahil nung panahon ni Moses, yung mga kautusan walang nakatupad noon sino man.
Dahil nagawa mo nga ang ilan, ang may ilan naman na hindi mo nagagawa. Pero dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, itong buhay ng Panginoong Hesus, yung nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus, tinanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating faith, ng pananampalataya, doon binabago ng Diyos ang ating pagkatao, ang ating isipan, At dahil yun nga, kumbaga sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus by faith, na yung Holy Spirit na nagre-renew po ng ating buhay. Kaya tayo mga Kristiyano, nababago ang buhay dahil dito sa salitang ito ng Panginoong Hesus. At sabi dito, ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya ng gawin niyang pari si Hesus ayon sa sinabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya nagbabago ng isip, ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Ayan. So siya po ang katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon na maraming pari dahil namamatay sila at hindi na nagpapatuloy sa panungkulan. Yan po ang ibig sabihin na talagang nung ang Panginoong Hesus po ang naging tagapamagitan sa tao at sa Diyos, ito po ay hindi na kailangang ulitin once and for all. Kaya nga sa pananampalataya, pinatawad, nilinis tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At tinuruan tayo ng salitang ito, pinatawad na kayo, nilinis na kayo, huwag na kayong bumalik sa dati ninyong buhay. Hanggang sa kanyang pagbabalik, madatnan niya tayong malinis, madatnan niya tayong, ayon sa sinabi niya, dinamitan tayo ng puting damit. Napakaingatan natin iyon na wag nang madungisan pang muli. Kahit katulad ng sinabi kahapon, dahil kapag ang isang Kristiyano nakakilala na sa Diyos ay bumabalik sa dating buhay, malinaw doon muli niyang pinapapako si Kristo sa krus. Wala nang Kristong uulit pang ipako sa krus. Isang beses lamang po pinako ang Panginoong Hesus. Kaya pinapauna sa atin, magagawa nating mapagtagumpay. Manatili tayo sa kanyang salita dahil ito ang nagpapabanal sa atin habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Ang instruction, ito po ang mga instruction ng Diyos. Itong mula sa salitang ito ang nagtuturo sa atin at nagme-maintain sa atin na hindi tayo maibalik sa dating pamumuhay. Kaya ito'y napakahalaga na pinaunawa sa atin. Minsanan lang siyang nag-alay. Minsanan lang ang Panginoong Hesus nag-alay at ito'y sapat na sa mga nananampalataya. Dahil kapagkatapos tayong nakipag-isa kay Kristo, bumaba sa atin ang Espiritu ng Diyos na pinaunawa sa atin ang salitang ito. Tumanggap tayo ng Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos na yun po ang nagtuturo sa atin araw-araw ng tamang pamumuhay. Siya po ang naguudyok sa ating mga budhi kung papaano sumunod sa Diyos. At ang Espiritong ng Diyos muli na ito ang nagtuturo sa atin kung papaano natin maunawaan ang instruksyong ito mula sa kanyang mga salita. Amen? So ayan po, at again sa inyong lahat, maintindihan po natin at bukas basahin nyo po sa inyong mga Bible at ang iba kasama namin sa pagba-Bible study day and night. Basahin nyo po chapter 8 bukas na Lunes, magpapasimula uli ng resume ng day and by day na pag-aaral o pagbabasa ng salita ng Diyos na sa chapter 8 na kung saan doon tinutukoy si Jesus ang pinaka-head, ang Panginoong Hesus ang namagitan higit sa lahat ng mga namagitan ay siya po, kaya tinawag dito pinakapunong pari dahil wala na siyang kamatayan, once and for all lang siyang nag-alay. So iyan po, at purihin po ang Diyos sa salitang ito. At lagi naming sinasabi sa inyong lahat, manatili kayo sa salita, magbasa kayo sa inyong Biblia. Sikapin sa araw-araw magbasa ng isang chapter daily. Yun ang nais natin. Dahil malinaw ang nagpapabanal sa atin ay ang Panginoong Hesus. Katulad ng sinabi doon, siya po ang nagpapabanal. Itong salitang ito ang nagpapabanal sa atin
na kung saan ito ang instruksyon ng ating buhay, papaano tayo mamuhay, papaano tayo mag-isip, at paano tayo manampalataya. Yung lahat ng iyon ay nagmumula sa kanyang mga salita. So, purihin po ang Diyos. Pagpalain ng Diyos ang patuloy pagbabasa ng lahat. At hanggang sa muli po, next week uli, next Sunday, samahan tayo ng Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ito po ay maraming salamat talaga sa kanyang banal na Espiritu. So, yan po muna. And then let's closing prayer. Hallelujah. Father God, thank you so much sa mensahe mo ngayon. At lagi po namin amang dinadalangin sa iyo. Gabayan niyo po ang bawat individual sa amin na mga nagbabasa sa kanilang tahanan sa araw-araw at maging sa pag-aaral po namin ng iyong banal na salita, O God. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So God bless everybody. Hanggang sa next Sunday uli. Bye.